Magandang araw sa atin lahat. Mga kababayan, nagbida-bida na naman at mukhang umiipal na naman itong si Dillimao. Tandaan natin, no, maswerte lang po itong si Dillimao, mga kababayan, dahil nagpalit ng administration at mukhang pinaburan. Alam naman po natin ngayon, no, na yung mga taong galit sa mga Duterte, walang pakialam ang nakaupong administrasyon ngayon, kahit ito sila ay mga tumatakas sa gobyerno, yung mga self-confessed na sila daw po ay drug lord, ay binigyan ng pagkakataon at lalong-lalo na po itong si Dilima na talagang nakitaan naman ito ng mga lehitimong ebidensya. At sa katotohanan, ngayon po ay binaliktad ng Court of Appeal ang desisyon na ibinasura noon ang kaso ni Dilima na sangkot nga po sa illegal na druge. Ngayon ang gusto ni Dilima ay ipa-inhibit daw po itong mga senators na kaalyado po ni President Duterte at ni Vice President Sara sa mangyayaring pagdinig sa Senado sa kaso po o sa ginagawa nilang impeachment kay Vice President Sara. Abay, mukhang napabaliw na nga ata at nasubrahan ata, no, yung ginagawang pag-iipal ngayon nitong si Leila de Lima. Tandaan natin, mga kababayan, si Leila de Lima, bago lang po ito na-elect, no, at nakapagtaka lang po dito sa Comelec dahil itong si de Lima ay convicted nga, may mga kasong kinakaharap, pero pinayagan na ma-proclaim. Ngayon, part of 19th Congress dapat ang mga miyembro ng prosecution panel. Abay, dinagdagan po ng dalawa at galing po sa mga dilawan, ha, si Chel Jokno at itong si Leila de Lima. At itong si Leila de Lima, no, kakapili pa lang nitong si Tambaloslos, no, bilang maging parte nitong prosecution panel. Abay, nagbida-bida agad. At sino siya para makinig po sa kanya, itong mga senators po natin na may mga paninindigan sa kanya at para mag-inhibit. Sino ba gusto niya inhibit? Lahat ng mga Duterte aligned senators, no? At nakikita natin po, napakarami at mas marami po dihamang, no, yung mga naniniwala po kay Vice President Sara at hindi po sila pabor sa itong impeachment na ginagawa nila kay Vice President Sara. At alam naman po natin, no, na doon sa House of Representatives ay bias ang naging proseso ng impeachment kay Vice President Sara. Paano naging bias? Unang-una, no, gumawa sila ng investigation na talagang para lang kay Vice President Sara. Pangalawa po, mga kababayan po natin, talagang tinatarget nila. Nag-fishing po sila para makakuha ng mga basihan para sa impeachment ground kay Vice President Sara. Pero nahihirapan po sila. Kaya hindi nila magawang kasuhan ng plunder itong si Vice President Sara dahil mapapahiya po sila. Paano nila, no, madidiin si VP Sara sa pamamagitan lang ng impeachment complaint? At kung totoo man, no, ang sinasabi na tumatanggap lahat ng 150 million sa bagay, sabi nga po ng kumanta na congressman na si Toby Chanco, mayroon pa po 90 billion na hindi na-release at ito daw po ay mga kasama sa mga ibinayad, no, sa impeachment kay Vice President Sara. So yung proseso ng impeachment kay Vice President Sara sa House of Representatives ay 100% bias po at hindi po ito dahil sa impeachment grounds or yung mga article of impeachment na i-file nila kay Vice President Sara, kundi talagang gusto nilang tanggalin si Vice President Sara dahil napakalaking tinik dito po sa Mongoloid na si Martin Romualdez, mga kababayan po natin. Napakalaking tinik sa pangarap ni Martin Romualdez na maging Vice President kung matanggal niya si VP Sara at maging presidente, no, pagdating ng 2028 dahil alam nila si VP Sara ang number one choice ng taong bayan. At siguro naman, mga kababayan po natin, no, kahit sino naman siguro sa mga Duterte or allies ng mga Duterte ang tatakbo president for 2028, yun pa rin ang bubutuhin ng taong bayan. At ayaw na po nila sa mga buhaya, no, na Romualdez and Marcos pagdating po ng 2028. Dahil nakita natin yan, mga kababayan, kahit ang resulta ng absentee voters local, yung police, sundalo, teachers, mainstream media na nag-survey ng election, tingnan nyo po kung sino yung pinili. Mga Duterte candidates, endorsed by Vice President Sara, endorsed by Tatay Digong, ang kanilang pinili. Nagpapatunay lang na talaga, no, is yung choice ng taong bayan ay nasa Duterte lineup and Duterte endorse. Maswerte lang kasi nga po nagkaroon ng halos 17 million overvotes, no? At kung ang overvotes na yan ay kung ang pinili ay Duterte, hindi panalo yung Duterte. At tandaan natin, karamihan na nagreklamo ng overvotes
ay mga supporter ng Team Duterte or Duterte. At ngayon, no, sasabihin ni Leila de Lima, no, na magiging bias daw po ang magagawing trial ng impeachment ni VP Sara dahil ang mga senatorial judges ay mga kaalyado ni Vice President Sara. So, ganoon talaga. Sa politics, no, hindi talaga may iwasan yung pagiging bias. At kung tatanggalin mo, Leila de Lima, itong mga senators, no, senatorial judges, dahil sa sinasabing bias, sino matitira? Yung mga pro-impeachment. So, bias pa rin. Kaya ito mga kababayan po natin, nabubuang na sila Leila de Lima. Ito po ay napakalaking kalokohan. At ang strategiya ito ni de Lima, ginagawa niya rin po ito sa kanyang mga kaso, na yung mga judges, no, na feeling niya ay ilalaglag siya o hahatulan siya ng guilty, ay pinafailan niya ng inhibits para matanggal. So ngayon gusto niyang gawin, no, sa mga senators. At sino namang mga senators, no, na naka-align sa mga Duterte ang magpapauto at magpapabubo dito kay de Lima. O baka posible lang na ito po ay estratehiya nila para palabasin, no, yung magiging resulta ng impeachment kay VP Sara ay bias. Dahil ito po ay matagal na nag-gimmick ng mga yelo. At ito po ngayon ay hindi na rin pumapatok sa tao at pilit nila ulit buhayin yung mga ganitong klaseng paraan ng black propaganda. Kaya ang taong bayan hindi naman naniniwala kay de Lima eh. Kung tutuusin, si Leila de Lima ay dapat nga ito ibalik, no, sa kanyang pinanggalingan dahil po ako naniniwala na talagang totoo po at may dapat pang papanagutan itong si Leila de Lima. And anyway, hanggang ngayon nawala pa pala, no, yung isang testigo na hindi po bumaliktad. And sinasabi, ang huling kausap daw po ay si Tambe. So, nabasa natin sa mga pamilya nitong nawala po na testigo ni Leila de Lima. Nasaan na kaya yun? At yan po ay pag-uusapan po natin sa mga susunod nating update. Mga kababayan, pabor po ba kayo na mag-inhibit itong mga senatorials align or kalyado ni Vice President Sara para pagbigyan itong si Leila de Lima na ma-impeach ang ating mahal na Vice President? Hindi siguro, mga kababayan po natin. No? And asahan natin, no, na talagang susugod ang mga Duterte supporters diyan sa Senado kapag nagsimula na itong hearing nitong impeachment kay Vice President Sara. Dahil hindi po basta-basta pabayaan ng Duterte supporters, kasama na po tayo, no, itong si Vice President Sara, na uusigin nitong mga ambisyoso at gusto po, no, na ibalik ang kanilang mga illegal na negosyo sa ating bansa. Itong mga ito, no, imagine nyo, ha, nakasuhan na, nakulong na, nagtakas na, pero ngayon kaalyado na po nila. At yan po ay hindi papayagan ng sambayan ng Pilipino. Kaya mga kababayan, bantayan natin, no? Bantayan natin itong mga black propaganda nitong mga yelo, lalong-lalo na itong si de Lima, mga kababayan. Okay? Maraming salamat at yan muna yung ating panibagong update.